Kung sa ezogelin ang mga taga-Turkey, lentil seed ang ginagamit na sahog, may pantapat daw dyan si Chef Wix, kung saan munggo naman ang pangunahing sangkap. Dalawang sinabawang putahe na pinag-isa para 2-in-1 din ang sarap. Ang bulalong munggo. Sa pagluluto nito, kumakain daw ng oras ang pagpapalambot sa mga sangkap. Ang pagpapakulo sa bulalo o bone marrow ng baka, umaabot na 3 hanggang 4 na oras. Samantalang 1 oras namang sinasalang ang munggo. Kabilin-bilina ng lola ko, pagka nagluluto ka ng munggo, dapat intayin mo na matunaw yung kamatis. Kasi the more na tumatagal siya dito sa prosesong to, the more na mas magiging malasa yung ating tinatawag na mga aromatic vegetable. Imbis na patis, bagoong ang ipinantitimpla ni Chef Wix para raw mas malasa. Gusto kasi nating mga Pinoy na sa amoy pala, katakam-takam na. Bagaman matagal gawin, sulit naman daw ang paghihintay kapag naluto na ang bulalong munggo. Masarap yung sabaw, malalasahan mo mismo yung yung pinagsama-samang vegetables dito. Ang isa pang pambatong sabaw ni Chef Wix, hindi man sariling atin, may tuturing naman daw na bahagi na rin ng ating kasaysayan. Paborito raw kasi ito noon ni Gabriela Silang, ang kauna-unahang babae na nanguna sa paghihimagsik laban sa mga Kastila. Ang tawag sa malapot na sabaw na ito, gazpacho. Nagmula sa Europa ang cold soup na ito o yung bansadyang inihahain ng malamig, di tulad ng mga sabaw na nakasanayan natin. Kaya raw nahilig dito ang bayaning si Gabriela Silang dahil sa impluwensya ng kanyang ama na isa mismong Espanyol. At kahit inihahain ng malamig, tiyak na iinit pa rin dito ang sigmura ni Juan ngayong tag-ulan dahil sa sangkap nitong rice wine. Nag-highlight yung lasa ng kamatis. Humahagod siya sa lalamunan. Bakit ka pa nga raw madadayo sa Batangas, Tagaytay o Antipolo? Kung dito lang sa lungsod ng Pasig, ma-enjoy mo na ang magandang view. Kasabay ng paghigo sa mainit-init na bulalo. At iba raw ito sa pangkaraniwan dahil ang kanilang specialty, bulalo pochero. Ang pochero ay isang sarsyadong ulam na impluwensya ng mga Kastila. Kadalasan may sangkap itong manok, kamote, saging na saba, at samu-saring mga gulay. Sa kombinasyon ng dalawang ulam na ito, talaga namang malilimutan mo raw ang pangalan mo. Ang bulalo naman kasi ay simple lang naman ang lasa. Napapasarap lang ito sa pamamagitan ng mga sangkap na inilagay dito. Bukod sa buto-buto at utak ng baka, sinasahugan din ito ng kamote at saging na saba, gaya sa karaniwang putsero. Pinalalapot nito ang sabaw na magbibigay ng karagdagang linamnam. Ayan, ubusin yan tayo. Pork and beans, hindi ko maintindihan. May nash na gabi. Gabi? Kaya malapot? Opo. Sa akin, mapapachiro, hindi bulalo eh. Kasi matamis. Hindi nga siya lasang bulalo. Parang talagang pochero dahil may saging. Pero ang bulalo ni Juan, may pagkakatulad pala sa isang putahe sa bansang France na mas pinasosyal ang pangalan. Ang petit marmite na ang ibig sabihin sa Ingles, small bowl o little cooking pot. So ang kaibahan niya sa ating local soup na bulalo or sinigang or nilagang baka or baboy, maliliit yung hiwa niya. Tapos meron siyang carrots. So yun yung kaiba niya. So ano siya, winter soup na may masasabi natin kasi since malamig dun sa lugar nila, ito yung mga paboritong kinakain na soup sa France. Unang pinakukuluan ng mga karne gaya sa nakasanayan nating bulalo. Saka ito tinitimplahan at dinadagdagan ng mga gulay. Ang tanging pagkakaiba, inaalis sa mga buto at ang naiiwan na lang ay ang maliliit na hibla ng karne. Nilaga talaga. Nilaga lang sa tubig. So, carrots lang yung nagpaiba ng lasa? Opo. Yun lang? Opo.
Oras na para malaman natin kung ano ang nagwagi, ang patok. Ano, ito ba ang bulalo A o bulalo B? Ngayon, doon sa batay sa panlasa ng mga kahuandar natin, ang pinili nila ay ang una, yung bulalo puchero. Bakit yun ang pinili niyo? Bakit yun ang mas maraming pumili? Mas malasa. Pero kung gusto raw ni Juan ng sinabawang putahe na malamang wala sa ibang bansa, dito raw siya makakatikim sa bayan ng Angono, Rizal. Kilala sila sa pagluluto ng fried itik. At para walang tapon, ang lamang loob naman ito, ginagamit nila sa iba't ibang luto. Gaya na lang ng asadong bahay itlog ng itik soup. Ang pangunahing sangkap nito, ano pa nga ba? Di bahay bata o yung uterus ng itik. Paniguradong dito lang yan sa bayan ni Juan. Dito sa amin, pag nakuha namin ang bahay itlog, talagang isinasama namin sa laman loob. Ayon sa mga Chino, pinaniniwalaan daw kasi itong nakapagpapabata dahil dito nang gagaling ang supling. At pagdating sa lasa, dahil marami itong protina, kaya't na malasa raw ito kaya sinasabawan. At saka ito iniluluto. Iginigisa sa bawang at luya ang lamang loob ng itik para mawala ang lansa. Saka inihuhulog ang mga gulay na siya namang magbibigay ng sustansya sa sabaw. Ang manamis anghang na sosang fried itik naman ang ginagamit na sabaw nito. Ano naman kaya ang hatol ng mga taga-Taguig dito? Para hindi makaapekto sa kanilang opinyon, hindi muna namin sinabi kung ano ang sangkap ng putahing ito. Mas malasa po yung itik. Kakaiba siya sa manok o di kaya sa baboy. Wala yung lansa, tama lang yung lasa.